Bago tayo magsimula, gusto ko munang pasalamatan kayong lahat sa patuloy ninyong suporta. Tunay pong nakakataba ng puso ang inyong walang sawang panunood at pagtangkilik sa ating munting channel. Sa harap niya ay ang dating pinuno ng pangkat ng mga guro ng demonyong sining, si Guangyang. Nakita niya ito sa aklat. Binuksan niya ang hola, lumapit sa kanya, at tinanong kung ayos lang ba siya. Sinimulan niyang suriin ang mukha nito at inisip na nasa malubhang kalagayan ito. Malubha ang pinsala sa kanyang mga daluyan ng enerhiya. Dahil ba ito sa mga substansya? Mabigat ang pinsalang panlabas, ngunit ang pinakamalaking problema ay ang kanyang isipan. Maraming bahagi ng kanyang katawan ang naparalisa. Halos wala nang natitirang buhay sa kanya. Tumingin si Tik sa kanya at nagsabing may hinihiling siya. Nagulat ang pangunahing tauhan sa kanyang narinig at inisip kung ito na ba ang huling hiling nito. Halos nasa bingit na siya ng kamatayan. Sumigaw siya ng malakas at sinabing huwag itong susuko ng ganoon kadali. Hiniling ni Tik na tuparin ang kanyang kahilingan at sinabing wala dapat makaalam sa kanyang pagkamatay. Giginil siya at inisip na hindi ito humihingi ng kaligtasan o paghihiganti. Gusto lang niyang hindi malaman ng kanyang anak ang nangyari sa kanya. Dito na matatapos ang kanyang kwento. Pwede pa niya itong iligtas kahit kaunting-kaunti ang pag-asa. Ibinuhos niya ang kanyang lakas buhay para maibalik ang sirkulasyon ng enerhiya gamit ang sariling chi. Ang pagpapanumbalik sa kanyang mga daluyan ay hindi ganoon kahirap, pero ang panloob na chi, doon ang tunay na problema. Hindi siya pwedeng mag-alinlangan. Wala na siyang oras. Pinatindi niya ang konsentrasyon sa kanyang mga kamay, itinutok ito sa likod ni Teshek, at inisip na lahat ng sining ng mga demonyong sekta ay nakabase sa sining ng Diyos na langit demonyo. Dahil ang martial arts na kanyang natutunan ay nagmula sa isa sa mga sektang iyon, napaisip siya, ini-absorb niya ba ang aking chi? Kaya, hindi pa pala sirang tuluyan ang kanyang dantian, sentro ng enerhiya. Ang problema ay kulang siya sa chi. Sa katunayan, matibay ang kanyang dantian. Paanong posible ito? Napakabilis nitong sumipsep ng chi. Ang tanong na lang ay kung gaano karami ang kaya niyang ibigay, at kung gaano kalaki ang dantian ni Tik. Kung kulang ang kanyang lakas, maaari siyang mamatay. Pero huli na para umatras. Ibinigay niya ang lahat ng kanyang enerhiya, walang itinirang kahit konti. Patuloy niyang ibinuhos ang kanyang enerhiya habang may pangambang nararamdaman. Patuloy pa rin ba niya itong sinisipsip? Dagdag pa niya ang natitirang lakas. At dahil dito, nakarecover si Tik at nakatayo. Tiningnan ng pangunahing tauhan ang nanginginig niyang kamay at inisip na halos naubos ang lahat ng kanyang chi at kaunti na lang ang natira. Kung mas malaki-laki pa ang dantian nito, baka siya na ang namatay. Tiningnan niya si Tik at sinabing, nasa yugto na pala siya ng paggising. Tumingin ang matanda sa kanya at tinanong, sino ka ba? Itinaas ng binata ang kamay at sinabing, hayaan mo muna akong makahinga ng kaunti. Makaraan ang ilang sandali, magkatapat silang naupo at inalala ni Jagukak na sa kabila ng pinagmulan ni Teshek, nakamit niya ang mataas na estado dahil sa lakas ng kanyang katawan. Palagi siyang nag-aalaga sa mga nasa paligid niya. Kahit noong naging makapangyarihan na siya, nanatili siyang mapagkumbaba, kaya siya minahal at iginalang. Noong naging pinuno siya ng pangkat, maraming tao mula sa 7 palasyo at konseho ng mga matatanda ang gustong maglingkod sa kanya o makipagkaibigan. Pero pinili niyang samahan ang matagal na niyang kaibigan na kasama niya sa paglaki. Dumating pa ang panahon na tinawag siyang isa sa dakilang 5 ng Guangyang, isang haligi ng palasyo. Pero pinili niyang mamuhay ng tahimik at payapa. Sa panahong iyon, inakala niyang magtatagal ang kasiyahan. Ngunit bumagsak ang lahat nang magpasyang magsanay siya para maabot ang yugto ng paggising. Tinanong ng kanyang asawa kung kailangan ba talaga siyang umalis. Humingi siya ng tawad. Bilang pinuno ng Guangyong na mga guro ng demonyong sining, tungkulin niyang maabot ang yugtong iyon. Dahil sa pag-aalala para sa kanyang asawang may iwan kasama ang anak,
Ipinagkatiwala niya ang mga ito sa mga taong pinagkakatiwalaan niya habang siya ay nasa pag-iisa. Ngunit habang wala siya, dinukot sila ng mga tulisan. Napilitan siyang ihinto ang kanyang pagsasanay. Tinipon niya ang kanyang pangkat ng mga dalubhasa sa mataas na sining ng Guangyang at hinanap ang mga dumukot. Ginamit nila ang lahat ng kanilang lakas. Ngunit nang matagpuan niya sila, nakita niyang pinatay na ang kanyang asawa habang buhat ang kanilang anak. Sa kasalukuyan, sinabi ni Tizhek na wala na siyang ibang pwedeng sisihin. Siya lang ang may kasalanan. Kung hindi lang siya naging sakam at pabigla-bigla. Kung sana'y ibang lugar na lang ang pinili niya para magsanay. Tinanong ng pangunahing tauhan, doon ba siya nabaliw? Sinabi nitong hindi na niya kinaya. Para saan pa ang mga martial arts ngayon? Maraming beses niyang naisip na wakasan ang sarili, pero may iwan ang anak niyang nag-iisa. Sa huli, huminto siya sa pagsasanay at nagsimulang gumamit ng mga substansya upang mapawi ang sakit. Pakiramdam niya'y nawala na ang lahat ng kanyang panloob na enerhiya dahil sa hindi pagsasanay. Tiningnan niya ito at sinabing siya mismo ang nagbara sa sarili niyang mga daluyan. Pinagsisisihan niyang iniligtas pa niya ang kanyang buhay. Sinabi ni Tizhek na bagamat malabo ang kanyang isipan noon, naaalala pa rin niya ang lahat ng nangyari at lubos siyang nagpapasalamat. Hinding-hindi niya ito malilimutan habang siya'y nabubuhay. Nais niya sanang magtanong ng isang bagay. Nang payagan siya, tinanong niya, hindi ba't galing ka sa maliit na palasyo ng Mong? Nagulat si MC sa tanong at inisip, nagkunwari ba siya? Paano niya nalaman iyon gayong suot niya ang sagradong maskara ng apoy? Sinabi niya na hindi niya kailangang sumagot kung mahirap. Gayunpaman, nailipat na niya rito ang malaking bahagi ng kanyang enerhiya. Sa martial arts ng Mongkok lamang matatagpuan ang enerhiya ng sagradong apoy na kailanman ay hindi nawawala. Bukod pa rito, iisa lamang ang martial art na maaaring magsanib sa kanyang Bloody Heaven art, ang Ashura, at iyon ay ang Ultimate Demon Lord art na tanging mga tao lamang mula sa Guangyang Palace o Mong Palace ang makakabihasa. Lumuhod si Tik, ipinakilala ang kanyang sarili, at sinabing bilang isang hamak na lingkod ay susunod siya rito hanggang sa kamatayan. Kahit pautusan siyang pabagsakin ang isang bundok o lamunin ito ng buo, gagawin niya. Akma na niyang babanggitan ang tungkol sa kanyang anak na babae, ngunit sinabi ni MC na kung iyon ang paksa, hindi na dapat siyang mag-alala. Ayos lang ang anak niya. Wala namang masamang nangyari sa kanya. Hindi siya ganoong katanga para magsinungaling sa isang taong nakarating na sa awakening stage. Ngunit medyo nahihiya siyang inamin na ginamit niya ang acupuncture point ng anak nito upang patulugin siya. Sinabi ni Tik na kung kasama ito ng isang lalaking katulad niya, wala na siyang mahihiling pa. Ang buhay na iniligtas ay kanya na ngayon. Isang salita lang mula sa kanya, at handa siyang gawin ang kahit ano. Tinitigan niya ito at inisip na ito ay isang tapat at diretsyo sa punto na tao. Umaasa siyang isa ito sa mga taong maaari niyang pagkatiwalaan ng kanyang likod. Sinabi ni Jag na bukas ay darating na sina Jongchun at ang Batang Panginoon. Maaari niyang gawin ang anumang gusto niya pagdating nila. Tumanggaw siya at sinabing nauunawaan niya ito. Palalabas na sana siya ngunit tumigil, lumingon, at ngumiti. Sabay sabing, hayaan mong mabuhay ang Batang Panginoon. Lumabas siya sa hola at inisip na ang natitira na lamang ay ang paghintay. Hanggang bukas, makalipas ang ilang sandali, nakaupo siya sa kanyang silid. Tinawag ng isang lingkod ang Batang Panginoon at sinabing dumating na si Jongchun. Pinapasok niya ito, at may tusong ngiti si Jongchun nang tanungin kung nagustuhan niya ang regalo. Tumanggaw siya na may masayang ekspresyon at sinabing nagustuhan niya ang ipinadala. Tumawa si Jongchun at sinabing alam na niyang magugustuhan ito. Ipinagtabi raw niya ito para sa isang espesyal na okasyon. Umaasa rin siya na magugustuhan nito ang mga ipinadala nilang kasama noon. Tinanong niya kung ano ang tinutukoy nito. Itinuro niya ang mga substansyang dinala. Sinabi ng pangunahing tauhan na parang muling nagkaroon ng kulay ang kanyang mapusyaw na buhay. Hindi raw ito pagmamalabas,
tila ipinadala siya ng isang elixir ng kaligayahan. Paano siya nakagawa ng ganitong bagay? Sagot ni Jungan, habang papunta siya roon ay tiyak na napansin niya ang mga namumulaklak na halaman. Opium poppy raw iyon, ang pangunahing sangkap. Isang premium na halaman na may pulang bulaklak na kasing ganda ng isang bagong kasal. Kapag pinitas ito mga 10 araw matapos itong mahinog, maaaring kuhanin ang katas nito at initin sa apoy. Nagulat siya na sinasabi na nito ang lahat ng detalye. Sinabi niya na dapat pa itong magpatuloy sa kwento. Ngumiti si John at sinabing, ito'y isang bagay na hindi mo makikita sa mga karaniwang pamilihan. Tinawag nila itong Devil's Dust. Napakaangkop ng pangalan. Naisip ng pangunahing tauhan na talagang kapanipaniwala ang pangalan, parang bagay na para sa Diablo mismo. Sabi ng matandang pinuno ng nayon, kung nagustuhan niya ito, maaari silang magbigay ng kahit gaano karami. Naisip ng bida na hindi nararapat na manatili ang isang talentadong tao sa isang maliit na nayon kagaya nito. Sinabi niya na, ngumiti siya ng malaki at sinabing ikinatutuwa niyang ganoon ang pagtingin nito sa kanya. Gayunpaman, ayon sa mga patakaran ng kanilang sekta, hindi sila pinahihintulutang palawakin ang kanilang network sa labas ng nayon. Napansin niya na maraming pulubi sa nayon na wala ng ibang mapuntahan, hindi ba? Bilang pinuno ng nayon, responsibilidad niyang alagaan sila. Para sa kapakanan ng mga taong nagdurusa, sinimulan niyang gawin ang lahat ng ito. Pinisil ni Jag ang kanyang binti sa galit, pero ngumiti pa rin at sinabing napakadakila ng layunin nito. Hindi niya inakalang ganoon pala ang dahilan ng lahat. Ngayon, tiningnan niya ito sa ibang anggulo. Napaisip siya, kaya pala, para matulungan ang mga nagdurusa, pinaadik niya sila sa mga substansya at pinagawa ng mga ito ng produkto. Sumang-ayon ang matandang pinuno ng nayon at sinabing kung maibebenta nila ito sa labas ng nayon, magkakaroon ng pangalawang pagkakataon ang mga taong ito. Napaisip ang pangunahing tauhan at sinabing may ideya siya kung ano ang maaaring gawin. Susuriin muna niya ang lugar kung saan ginagawa ang Devil Dust, sa kanya pag-iisipan kung paano lulutasin ang problema. Natuwa ang matanda at tinanong kung talagang matutulungan niya ito. Ngumiti ang pangunahing tauhan at sinabing, kahit na hindi pa ganoon kataas ang kanyang kapangyarihan bilang batang Panginoon, may kakayahan siyang lutisin ang ganitong klaseng problema. Tumawa ang matanda, sumang-ayon, at sinabing balang araw siya ang magiging pinuno ng buong sekta. Bigla siyang naalala at sinabi na hindi maganda kung mananatili siya roon. Nais ba niyang pumunta sa maliit na palasyo ng balang araw? Labis ang kasiyahan niya sa alok na ito at sinabing taos puso siyang nagpapasalamat, hindi lang para sa sarili kundi pati sa mga magiging inapo niya. Tumayo sila. Sinabi ng matanda na sa ganitong kaso, siya na ang bahala sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, dumating silang dalawa sa tulay. Tumawa ang matandang pinuno at sinabing mas mahalaga para sa kanila ang hindi pagkapunan ng iba. Kaya tumayo siya ng kalmado sa gilid at sinabing dapat na silang umalis. Agad siyang sumisid sa tubig habang ang isa ay nakatayo lamang at nakatingin mula sa taas. Naisip niya na sa liwanag ng araw, nakakatawa itong tingnan. Gumawa sila ng silungan sa mismong harap ng mata ng publiko. Sumisid din siya kasunod ng pinuno ng nayon at lumitaw sila sa isang kuweba. Tiningnan niya ang paligid na may seryosong ekspresyon at inisip na maayos nilang naitayo ang lugar na iyon. Humingi ng paumanhin ang matanda sa batang Panginoon at sinabing dapat ay tiyakin nilang hindi sila matutuklasan. Bakit pa raw sila nakatayo roon? Dapat ay kumuha na sila agad ng tuwalya. Sa kalmadong tono, sinabi ng pangunahing tauhan na tunay na isa itong henyo. Mukhang mahirap talagang magtayo ng ganoong klaseng silungan. Tumango ang matanda at sinabing marami siyang alam, Jack of all trades. Sinabihan siya nitong sumama na sa loob. Maingat silang kumikilos, pero mas mabuting takpan pa rin ang mukha niya. Isinuot niya ang kanyang sombrero at maskara. Pumasok silang dalawa.
Sabi ng pinuno ng nayon, lahat ng taong naroon ay mga napadpad sa kanilang nayon. Karamihan ay mga kriminal na nagtatago sa lugar na ito. Tinangin-tingin si Jagak sa paligid at inisip na maayos ang palabas ng matanda, hindi pa siya nadudulas. Sinabi niyang may narinig siya na ang ama ng dalaga ay naruroon din. Lumingon siya rito at tinanong, iyon ba ang sinabi niya sa iyo? Tumango ito at tinanong, hindi ba't ikaw ang pinuno ng nayon at dapat alam mo ito, hindi ba? Inisip niyang nagkukunwari lang ito. Kung hindi niya alam ang totoo, baka paniwalaan niya ito. Tumawa ang pinuno ng nayon at sinabing maraming taong dumarating at umaalis sa nayon kaya hindi niya sigurado, pero maaari niya raw itong hanapin. Sinabi ng pangunahing tauhan na kalimutan na lang iyon. Mas mahalaga ang ibang bagay ngayon. Tiningnan niya ito at inisip na wala itong utang na loob sa kanya sa pagsasabi ng tungkol dito. Buti na lang at walang hinala ang batang Panginoon. Ayos lang. Tuturuan niya itong magkaroon ng sentido komon. Sumunod siya at inisip na itinatago nito si Tishek. Kung ipapakita niya ang lihim na imbakan, dapat sana'y ipinakita na rin niya ang ibang mga sekreto, lalo na kung gagamitin niya ito bilang tiket sa marangyang buhay. Sa kalaunan, malalaman niya ang lahat. May kakaiba sa lugar na ito. Habang naglalakad pa sila, tinanong ng pinuno ng nayon kung ano ang palagay niya. Inalis ng pangunahing tauhan ang kanyang sombrero at maskara at sinabing, nakakabilib. Ngumiti siya at sinabing ibinuhos niya ang lahat sa paggawa ng lugar na ito sa loob ng 3 taon. Tumalikod siya ng may kalmadong ekspresyon at sinabing mahusay ang ginawa nila. Tinanong niya kung ang mga bagong dating ay mga mersenaryo. Sumagot ang pinuno ng nayon na hindi, personal silang nag-ulat sa kanya. In-recruit niya ang mga ito mula sa iba't ibang madidilim na sekta. Itinuro niya ang kabilang panig at tinanong, paano naman ang mga iyon?